Magandang araw po, Laguna gubernatorial candidate ng Partido Federal ng Pilipinas, Attorney Karen Agapay. Magandang araw po, Attorney. Magandang araw sa iyo, Kuya Dong, at sa lahat ng mga tagapanood natin sa San Pablo Public Forum. Medyo nanghangamoy, Attorney, election. Anong plano ng isang Attorney Karen Agapay? Bilang gubernatorial candidate po ng Partido Federal ng Pilipinas, of course, meron po tayong mga kaalyado na mga mayors din po, mga vice mayors and mga councilors sa Laguna. Nandito po kami, naghahayin din po ng mga plataforma para po sa atin po sa lalawigan ng Laguna. In consonance siyempre sa national plans ng ating national government. Isa po ito sa mga ating inaabangan. Ako po naman ay sabi ko nga matagal na po ninyo akong Vice Governor for 11 years ngayon 2025, and of course bilang presidente din po ng lahat ng Vice Governor sa buong Pilipinas. Siguro po yun ang dahilan, may nakita sila sa isang Karen Agapay para pagkatiwalaan at pangunahan ang Partido Federal sa buong lalawigan ng Laguna. Isa po sa mga inihahanda ng ating partido is yun hong free hospitalization sa lahat po ng Lagunense. Ito po ay nag-pilot na po ang ating national government po sa South Cotabato at sa Sultan Kudarat. Kung may time ho kayo, pwede nyo pong silipin yung aking legit na Facebook account, Vice Governor Karen Agapay. Nandun ho yung video na galing po ako sa Sultan Kudarat at ipinakita po yung implementation ng free hospitalization sa naturang probinsya. Doon ho makikita po natin napakalaking ospital pero wala po ni isang sulok na cashier kasi ho ang meron po sila ay counter na ang nakalagay po no balance billing policy. Imbis po na resibo ang ibibigay po sa inyo kapag iniabot ninyo yung inyong bill, ang ibibigay po sa inyo ay clearance, kung saan pwede po kayong lumabas ng ospital na ni 5 wala po kayong babayaran. Posible pala yan na attorney na zero bill or zero balance ang pasyente? Opo, talagang policy po nila yon, no balance billing policy. Magagawa natin sa Laguna? Opo, mukhang pinilot testing na nga po ng South Cotabato at Sultan Kudarat. Actually, kaya naman doon po nauna kasi ang governor po ng South Cotabato, si Governor Reynaldo Tamayo Jr. Kasama mo sa is also PFP, the national president ng Partido Federal ng Pilipinas, and at the same time, siya po ang national president po ng lahat naman ng gobernador sa buong Pilipinas. So lagi kaming nagkakausap po niya. And nung magtanong ako, syempre abogada yun yung Vice Gov, no? Matanong ako, ay libre nga, kumusta naman ang serbisyo? Yeah. So ipinakita po sa akin yung kanilang doctor's lounge, so 24 hours may doctors po sila. Ipinasilip din po sa akin yung kanilang pharmacy, and kompleto po ng gamot. Kaya sabi ko, napakaganda nito kasi if ever po, meron na tayong kokopyahan o may pattern na po tayo. Na may prototype na. Yes, na pwedeng i-implement po sa lalawigan ng Laguna. Attorney, pagdating sa kabuhayan at employment, no, nalungkot ako, sabi nung isang graduating student, ang pangarap niya ay matanggap siya sa Santo Tomas o sa Santa Rosa. Nakakalungkot, pero ano bang pwedeng gawin ng isang Attorney Karen Agapay kung siya ay mapapalaring maging governor ng Laguna? Actually, kaya sinasabi nilang Santa Rosa o kaya ay Santo Tomas or Malvar, Lima Park. Okay. Ito kasi yung kung nasaan yung mga economic zone areas na matagal ko ng ka-tie up, kung matatandaan po ninyo, yung Epson. Yeah, na lagi talaga merong namang sapol ay siguro mga more than 5 years ko nang ginagawa yon. Magte-10 na nga yata. At marami na pong natanggap dyan sa Epson na yan. Napaka-ideal po na magkaroon din ng isang economic zone dyan po sa atin, sa gawi po ng lungsod ng San Pablo. Kung matatandaan po ninyo, way back in 2010 pa, panahon na senior board member ang inyong lingkod, nabanggit ko na sa aking mga speech na darating yung araw, yung pong SLEX natin magkakaroon ng extension.
So that is the TR4. TR4 ngayon, which is nangyayari na po siya. Pero way back in 2010, nabanggit ko na po Yes, yan. sir. Yes, ma'am. Kasi po, isa sa mga requirements po ng economic zone is dapat malapit siya sa access, na access road, like yan pong mga expressway, malapit din siya sa Airport. port, either airport or malapit po siya sa seaport sa Batangas. Oo. And since nangyari na yan, yung extension ng TR4, kung magkakaroon lang po tayo ng lupa na at least 20 hectares, magkakaroon po yan ng possibility na i-apply po natin for an economic zone. Kaya po. Kaya po yan. Pero dito po sa Gawi po, iba-iba kasi ang klase ng economic zone. Pwede namang agro-industrial economic zone. Yung mga areas na yan, San Pablo, ayan pong palibot po ng 3rd District. At pagdating naman po sa 4th District, pwede agro-tourism naman po. So, depende po yon sa economic zone na pwede nating ilagay. And for sure, isa po yan sa mga priority programs po na gagawin po natin. Imagine, matagal ko na pong binabanggit sa inyo, isang economic zone hindi bababa ng 8,000 to 10,000 workers ang makikinabang po diyan. Maraming empleyado. Attorney, yung pong 4 na distrito sa ating lalawigan, no? Ano yung pagiging focus mo? Mababalansin mo ba ang oras mo sa 4 na distrito? Opo, sanay na nga po ako ngayon eh. Actually, ngayon po ay nasa lungsod po kami ng San Pedro. Kasalukuyan po kaming nasa City Hall po ng San Pedro kung saan ginaganap po ang aking weekly na free legal assistance and counseling. So, since malayo po sila sa Kapitolyo, ako na ho yung pumupunta sa kanila every Thursday. Dito po ako nag-oopisina. And since ako naman ho ay everyday, talagang layas ako sa Laguna. Laguna is maliit na lang para sa akin po. Balita namin, natutulog ka na sa opisina mo sa Kapitolyo. Hindi naman ho. Pag talagang inaabot lang ng alas 12 o alauna ng madaling araw Hindi po. Ang advantage daw po ng isang Karen Agapay, may nag-chat po, no? Kapag kayo ang naloklok bilang gobernador, ikaw ay single. Masyado mong maipofocus yung iyong oras at isa kang abogada. Opo. Naniniwala po ba kayo sinabi? Hindi ko po alam kung mabuti yan o nakakasama. Pero nakakasama ng loob. Pero may advantage po. May advantage and disadvantages po ang pagiging single. Ang advantage po is, syempre, more time for public service. Ang disadvantage naman ho, ay syempre, wala po akong nakagisnan na asawa o kaya mga anak. Kaya ang nangyayari po, ang pamilya ko, itinuturing ko ng pamilya is yung atin hong mga kalalawigan na. Ang dami mo magiging anak sa lalawigan. At pagdating naman ho sa pagiging abogada ng inyong lingkod, sabi ko nga, proud kong banggitin sa inyo na simula po na maging vice governor ng inyong lingkod, kung mapapansin nyo po, wala pong kaso ang lalawigan ng Laguna. Compared po do sa mga previous administrations na meron mga lapses pagdating sa mga legal actions. Pagdating ho naman, simula po na maging vice gov ang inyong lingkod, wala pong sinapit na kaso against the provincial government. Yan din ang narinig ko, no? Simula nung naging vice governor ka, ay wala naging issue sa'yo. Opo. Issue legal. Opo. At ikaw ay nakagraduate. Nakagraduate, no? Opo. Bilang vice governor. Kasi ang trabaho po kasi namin, kaya naging madali para sa akin is, ang trabaho po ng vice governor, ako yung presiding ng lahat ng bukal. So, ano ba yung mga bukal? Ang mga bukal po, kung meron po tayong kagawad ng barangay, kung meron po tayong konsihal ng bayan, meron din po tayong konsihal sa buong lalawigan ng Laguna. Ang tawag sa kanila, bukal. Yeah. So, lahat po ng ginagawang batas ng ating mga konsihal ng bayan, kasama na po ang vice mayor, iniaakyat po yan, yung mga ordinansa, sa panlalawigan. Kami ho ang nagre-review niyan. So, at the end of the day, as vice governor, ako po yung huling tumitingin sa mga rekomendasyon po ng mga bukal through hearing, through public hearing. At ako rin ho yung pumipirma na nagsasaad na ito po'y naaayon sa batas o hindi. Ibig sabihin, ganun ka-careful, no? Kasi inaabot ka ng alas 12 sa iyong Kailangan po. Kailangan so, po. Masarap isipin na ang
ang Laguna ay nasa mabuting kamay. Tama po ba? Opo. Pagdating sa mga legalities po, syempre, maingat po tayo dyan. And isa na rin ho yan sa mga dahilan kung bakit po maraming awards ang lalawigan ng Laguna. Kasi magaganda po yung ating mga batas na naipasa and mga supporting na mga ordinances dyan sa mga awards na natatanggap po natin. Attorney, can you expound more on that previous report na ang Laguna ang pinakamay mataas na GDP? Opo, opo. Actually, it's not the provincial government naman po. Yung GDP na patungkol po dito, it means the income generated po among our business sector. So, ang dapat pasalamatan po natin dito is lahat po ng mga negosyante at business owners na taga Laguna na patuloy po na nagtitiwala sa atin at dito po gumagampan ng kanilang hanap buhay sa lalawigan ng Laguna. So, I would like to take this opportunity also to thank lahat ng ating mga negosyante at mga business persons dito po sa lalawigan ng Laguna. Paano gagamitin ng isang governor kung kayo'y papalarin? Governor Karen Agapay ang pondo ng Laguna? Since matagal na naman ho na for 11 years, Vice Governor po ninyo ako, kami po yung nagre-review ng annual budget ng Laguna. So may mga rules po tayo na kailangan sundin. Like for example, sa mga personnel, yun hong mga nakagawian na po natin like scholars, yung mga hanap buhay, yung atin pong sa PIDRIM, yung ating sa disaster. Lahat po yan, i-maintain po natin yan. May slight changes lang po siguro tayo in terms of yung mga projects po sa mga barangay. Kasi this time, more on, ang focus ko po sana is development sa mga barangays. So it's not more on the provincial level but development pagdating naman po sa mga barangays. Kasi po, kung inyo pong titingnan ang political profile po ng Laguna, ang 1st and 2nd district, magaganda po yung mga barangay po nito. Pagdating po sa 3rd and 4th district, may mga barangays pa po na ang IRA ay hindi lumalampas ng 1 milyong piso. So yung ayuda ng provincial government na 1 milyon, if ever ito ay matutupad po, ay malaking kaalwanan sa ating mga barangay. So makakapagpatayo sila ng center, makakapagpatayo ng pwedeng sa health center, pwede pong daycare, or kung ano man ho yung kulang pa. May mga barangay nga po, wala pang barangay hall. So, pwede nating i-convert po ito dito. Ang nag-suggest naman po sa akin dito is si ABC President Boy Zuniga. Isa pa rin po sa inilalabi po ng Partido Federal ng Pilipinas is the free education para po sa ating mga kalalawigan dito po sa Laguna. Kung ang elementary po at high school ay atin hong naitatawid pa, at least yung man lamang pong mga kabataan na gustong magtapos ng kolehiyo pero hindi sapat ang kanilang pangmatrikula, ito ho yung inilalabi po din po natin. Kung matatandaan nyo po, panahon po ni President Marcos Sr., meron din ganitong kapareho na scheme para po makapag-aral, pero may condition po. Hindi ho muna aalis ng Laguna pagka-graduate or hindi muna mag-a-abroad, kailangan dito po muna sa Laguna magserbisyo for a certain period, nang sa ganun po ay makabawi naman ang ating pamahalaan sa kanila pong scholarship na ibinigay po. At syempre, ito rin ang makakasigurado po tayo na hindi po tayo magkakaubusan ng nurses, doctors at mga professionals po dito sa atin. Attorney, alam naman lahat na malapit ka sa kusina ng ating pamahalaan kasi pwede ka dumaan sa kusina ng Malacanang. Anong mabe-benefit ng taong bayan sa Laguna para po sa ating health programs? Hindi ko naman pinagsasabi na ganun po. Pero syempre, ang ating national government din po ay tumitingin kung gaano kaganda yung programa na ihahayin mo po sa kanila. And I am sure the President is also very encouraging pagdating sa mga magagandang proyekto sa ating lalawigan na pwede naman nating ilabi. Kaya malakas po yung loob ko na yung atin hong mga budget po sa lalawigan ng Laguna at yung ating mga proposed projects ay madali po nating mai-implement. Siyempre, pagka ho ganyan, pwede nating ilabi sa Malacanang. Ang atin hong Pangulong Bongbong Marcos, ang kasalukuyan pong National Chairman po
ng Partido Federal ng Pilipinas. Kung saan ka nabibilang. Opo. Alright. Marami po kaming reklamo, sumbong, or hingi ng tulong na natatanggap sa San Pablo Public Forum, no? Attorney, yung mga pasyente itinataboy sa Batangas, tinataboy sa Quirino Memorial, or kahit daw sa Lucena, dalhin. Bakit hindi sa Laguna? Dahil po, actually dito po sa Laguna, meron po tayong siyam na district hospitals. Ang secondary po natin ay 3. So, San Pablo, Calamba, and Santa Cruz. Siyempre, alam mo naman Kuya Dong, sa hirap ng buhay ngayon, pagka nagkakasakit o kaya nagkakaroon ng aberya, laging sa public hospital unang dinadala. Sa dami Pansin mo namin, attorney, kahit may kaya or kahit may konting pera, talagang sa public na rin nila pinipili. So, ang nangyayari po dyan, ilan na lang naman ang ating bed capacity. Ang nangyayari po dyan, syempre, pagka may itinatakbo, meron pang laman sa loob. So, talagang punuan lagi ang atin hong mga district hospitals po. Yun ho yung nangyayari na itinatakbo pa sa ibang lugar. Pero ang pinaka-importante lang naman dyan, Kuya Dong, is hindi pinabayaan yung pasyente. Humanap kung saan sila pwedeng i-refer. Okay. Isa pa rin po ay yung atin hong tinatawag na free education. So para po sa mga nakakaalala nung panahon po ni President Marcos Sr. na meron po tayong free education scheme para po sa mga gustong magkolehiyo na ating pong mga kabataan. Parang ganun din po. Pero meron hong kondisyon na kinakailangan po pagka-graduate mo, huwag ka munang aalis ng Laguna. Dito ka muna magsisilbi sa atin sa lalawigan ng Laguna nang sa gayon, hindi po tayo nagkakaubusan ng nurses, ng doctors, and other professionals. Attorney, ano pong inyong mensahe sa ating mga kababayan dito sa San Pablo at sa buong Laguna? Sa mga kababayan ko po sa lungsod ng San Pablo, I hope nag-enjoy po kayo sa katatapos lang nating fiesta ng mahal na Ermitanyo San Pablo, and of course the Coco Festival. Congratulations Mayor Vic Amante at sa lahat po ng organizers. Congratulations po sa successful na Coco Festival. Pagdating naman po sa inyong lingkod, lubos po ang aking pasasalamat sa patuloy po ninyong suporta at umasa po kayo na ang isang Sampablenya na kagaya po ni Karen Agapay ay patuloy po nagagawa ng mga ganda nang sa gayon po ipagmalaki pa rin po ninyo ako saan man ako mapapunta. Maraming salamat po, Attorney Karen Agapay.